sown more in than your you heart. expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Will you lift your hands to the King? Come on. As you lift your hands, allow the Holy Spirit to minister into your heart today. Just say something to Him. It's a word of thanksgiving, a word of praise, a word of worship, a word of acknowledgement of His goodness in your life. We are in this place to worship our King, the one who gave His life for us, the one who opened heaven for us, the one who gives hope unto us. He is our life. He is the very source of everything that we want and we need in this life. His name is Jesus, and the Holy Spirit is present in this place to minister to you, to every one of us, and to confirm that every word written in the Bible, they are all true. Holy Spirit, thank you. Come on, everyone, worship Him in your heart. Even to everyone joining online, wherever you are, say something. Come on. Jesus. The Lord is pouring out. There is an overflowing rivers. A living water is overflowing in the inside of you. Come on, speak to Him. Worship the King. Allow the Holy Spirit to worship the King in your heart. Yes. Your people is worshiping your name, Lord. Your people worship you. Your people worship you. This is our life. Even the young people, even the children, Lord, will open their mouth and worship you. All because of what you've done at the cross. Yes. Let the whole world hear the voice of His people. Let the nations of the world hear the worship of His people. You are holy, God. This is our life, church. And as we worship
worship Him, expect miracle. As you worship Him, expect your miracle. Because God is a miracle working God. Every time the Lord will manifest His presence, His glory, there is miracle taking place. Healing. Breakthrough. Yes. Oh, hallelujah. When the people of God worship the King of Kings, the work of the devil is being destroyed. The blessing is being poured out. The angels are raising up. They worship with the people of God. And because you are holy forever, your people will worship you forever. Napakaraming dakilang bagay na iyong ginawa at patuloy mong ginagawa sa buhay namin, Panginoon. The only way we can express our gratitude of all the good things that you've done and you're doing in our life is worship. The only response, Lord, that we can do sa lahat ng mabubuting bagay na iyong ginagawa at patuloy mong ginagawa sa buhay namin ay pagsamba. There's no other way. We worship you because of your goodness, Father.
Hindi mo namin gayang ilarawan. Hindi mo namin gayang sambitin ang iyong kadakilaan. The only way we can respond and express our gratitude to your goodness is worship. We cry out to you, Holy. You are powerful. Your beauty is beyond description. Your awesomeness, Lord. And this is our life, to worship you every day of our lives, every moment. Thank you. Thank you. Come on, the Lord is here. Shikerianda, shihiyanda, shirianda, rianda, shikerianda. Let the people worship the King. Shirianda, shikerianda. Jesus. Come on. Holy forever. Holy. Last time, worship Him. One more time. Everybody open your mouth, worship Him. Patuloy nga mo naming ihahayag, O Diyos, sa buong mundo. Ang aming pong tinig ay maririnig sa buong mundo at patuloy mo naming ihahayag ang pagsamba dahil Ikaw ay Diyos na dakila. Thank you so much, Holy Spirit, for ministering to your people. You're breaking the bondage of darkness in our lives. From now on, we give you the highest honor and adoration every day of our lives. Thank you. And thank you for your word today. Thank you, Holy Spirit. Thank you for ministering even to those listening online. I speak the breakthrough in the lives. I speak wholeness. I speak healing. And I declare good things
things to take place. Whatever the desire of your heart, and all of your promises, as you have said in your word, that all the promises are yes and amen. I speak the manifestation of your goodness in the lives of everyone and even to everyone in this building. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the name of Jesus. Glory to the name of the Lord. Okay, we're gonna all be seated. It's so good to worship the Lord. Kapag ang isang mananampalataya ay matutunan niya na sambahin ang Diyos, hindi lamang sa panahon ng pagtitipon, kundi maging sa kanyang pag-iisa, wherever he is, if you learn to worship God, you will have satisfaction in life. Magkakaroon lamang ng tunay na satisfaction ng isang tao na mabuhay kapag natutunan niyang sambahin ang Diyos. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay pagkilala na siya ay dakila, siya ay tapat, siya ay mabuti, siya ay walang katulad, walang kaparis, makapangyarihan sa lahat. Your worship express your gratitude to Him and acknowledging that He is the source of everything you have. He is the source of life. Kaya sa lahat mo ng mga nanay, ng mga tatay na nakikinig po sa atin ngayon, learn to worship the Lord in many things. There's a lot of ways to worship God. At make it sure na sa ating pong mga anak, mga apo, ay may tuturo natin sa kanila ang pagsamba sa Diyos. Yan po ang pinaka mahalagang bagay na po pwede nating maipamana sa mga anak po natin. Ang sila po yung makapagtapos na matalino, may parangal, valedictorian, salutatorian, cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Ang sila po yung magkaroon ng magandang trabaho at mapamanaan ng mga ari-arian ay mabuting bagay. Yan ba'y regalo ng Diyos? At lahat po na mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Pero kung hindi po natin sila maturuan na sambahin ng Diyos at kilalanin na lahat ng bagay na mabubuti na dumarating sa atin, na ating natatanggap, natatamasa, ay galing sa Diyos at pa-acknowledge na lahat ng ito'y galing sa Panginoon, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. So we must teach them to worship God in every good things that we receive. At yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon. All together, alam niyo kung lahat po ng mga tao ay nag-a-acknowledge na mabuting bagay, nakikita nila yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon, ang sarap pumunta sa church, sama-sama, na grabe, iba-iba ang expression ng kanilang pagsamba sa Diyos. Kasi lahat tayo tumatanggap ng mabubuting bagay, araw-araw. Could you imagine, 6 na araw, 7 araw po, naipon po yan. Kaya pagdating mo talaga sa church, talagang grabe, sabog yung pagsamba mo. Sumasabog ka talagang nagpupuri sa Panginoon. Kaninang umaga habang ako po ay nagpe-pray, and then just after my prayer, habang ako po ay nakaupo doon sa aking lamesa, grabe po ang aking panaghoy o pag-iyak dahil po sa pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos po'y tapat. Iwanan ka't lahat, pero ang Diyos hindi kanya iiwanan. Well, kung titingnan po natin yung mga negatibo, marami tayong makikita. Pero lahat ng pangit hindi galing sa Diyos. Pawang mabubuting bagay lamang ang galing sa Panginoon. Para makita mo yung mga bagay na galing sa Diyos, look at the good things happening in your life. Then there's a lot of good things. And because of that, all the good things that He did for you. Actually, kahit nga wala ka nang makitang parang mabuti sa buhay mo eh.
tumingin ka dun sa cross, grabe, nag-uumapaw na pag-ibig, kabutihan ng Diyos ang ginawa niya sa iyo at doon ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kasi yung iba, kung bakit di makasamba sa Panginoon, kasi nga parang ang daming problema na nakikita sa buhay. Alam mo, kapag focus ka na lang po tayo sa problema at saka focus na lamang po tayo dun sa pagpapalakas yung tao kasi nga ang daming problema, hindi na natin magawa yung mission ng Panginoon na niyang ipinapagawa sa atin. Oh, if you learn to worship God, seeing what He did at the cross, and acknowledging every good thing na nangyayari sa iyo, mga kapatid, ang pagsamba ay hindi problema sa iyo. Hindi yung parang pinipilit kang sumamba sa Panginoon. Pinipilit ka na pumunta sa church. That's not the life of a new created being. And that's not the life of a born of God. Kapatid, you are born of God. Ibig sabihin, ikaw ay pinanganak ng Diyos. Merong buhay ng Diyos sa iyo. At dahil merong buhay ng Diyos sa iyo, nananalaytay ang buhay ng Diyos sa iyo, ang nature mo ay nature ng Diyos. And the Spirit lives in you, the very nature of God in you, walang ibang hangad yan kundi ang sambahin ang Diyos. Kilalanin na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. That is the very nature of God. Hallelujah. At dyan po ang puso ng ating Panginoon. Ang maunawaan ng lahat ng taong nabubuhay, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon, ang pag-ibig na yan ng Diyos. Our message today, I entitled it, The Longing of Jesus. The longing means the desire, the cry, the very heart of Jesus. And my prayer today is this, kung ano ang puso ng Diyos, maging puso ng bawat isa sa atin, sa lahat mga nakikinig. We are always conscious of the heartbeat of Jesus. Yung heartbeat, yung tibok ng puso ng Panginoon. Minsan nagutom po ang mga alagad at naghanap po sila ng pagkain ng mga alagad habang sila po'y papunta, naglalakad sa mga iba't ibang mission. Sila po'y inabutan po ng oras ng kainan at ang mga alagad po ay naghanap ng pagkain. Nung dumating po ang mga alagad, ay nakita po nila na ng Panginoong Hesus ay merong kausap na babae. So nagbulong-bulungan sila, ba't siya nakikipag-usap sa babae? Now, ang sabi po ng mga alagad sa Panginoon, Panginoon, kain na po tayo. You know, in John chapter 4, verse 34, ito po ang sabi ng Lord. Jesus said, my food. Actually, bago niya sinabi ito, meron akong pagkain na hindi niyo alam. Nagbulong-bulungan yung mga alagad. Sino nagbigay sa kanya ng pagkain? Di ba wala kang pagkain dito eh? Sino nagbigay sa kanya? And then, this is the answer of Jesus. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Pag sinabi pong my food, your food brings strength. Di ba ang pagkain nagbibigay ng kalakasan? Sino dito kapag kumain ay nanlulupaypay, pagkatapos kumain, lumalakas? Ang pagkain po ay nagbibigay ng energy. So, ang kalakasan ng Panginoon ay ang gawin, ang kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya at ang tapusin ang ipinapagawa ng ama. Now, we know the mission of Jesus. The very mission of Jesus Christ, the very purpose why He came here is to pay the debt of
man's sin, the whole world. Yan po ang mission ng Panginoon. At ang sabi niya, yan ang kalakasan ko. Now, tanungin ko sa kayo ngayon, ano ang kalakasan ninyo? What is your longing and what makes you strong every day of your life? Marami pong mga ama, ang kalakasan nila ay nakikita nilang masaya, ang kanilang pamilya, kagalakan nila ng kanilang mga anak ay malusog, masaya. Pero ang kalakasan ng Panginoon at ang pagkain ng Panginoon is to do the will of Him who sent me, sabi niya, and to finish His work. Si Apostol Pablo, in Acts chapter 20, verse 24, si Apostol Pablo, hindi na nga niya nagawang mag-asawa. Hindi niya na nagawang nagkaroon ng love life dahil focus siya sa mission na binigay sa kanya ng Panginoon. Ang sabi niya, I consider my life worth nothing to me. That is powerful word. Amazing. Wala nang halaga sa akin ang buhay ko. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. So, ibig sabihin, yung pong iniisip-isip ni Pablo, minimeditate niya at nais niya na matapos, magampanan, kagalakan niya, katulad po ng ating Panginoong Jesucristo, na ang pagkain ko ay ang tapusin, gampanan, gawin ang ipinapagawa ng aking Ama na nagsugo sa akin. So si Pablo po ay isinugo ng ating Panginoon. Meron pong siyang natanggap. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. So the mission of Apostle Paul has given by our Lord Jesus Christ. It was given by the Lord. And that is the task of testifying to the good news of God's grace. Yan po ang kanyang mission. Ipahayag ang kabutihan, ang mabuting balita ng biyaya ng ating Panginoon. Look at this. My aim, my only aim, and I do believe na hindi lamang po ito para sa isang katulad ni Apostol Pablo, kundi I do believe that this word is also for every believer of Jesus Christ. Are you a believer? Maring iba-iba po yung pagkatawag natin, iba-iba po yung level ng pagkatawag po natin, pero lahat po tayo tinawag ng Diyos. We are all called for fellowship with Him. We are all called and mandated to testify, to witness, and proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. Although meron po mga tinawag sa full-time ministry, sa pagpapastor, sa fivefold ministry, pero lahat po ng mga mananampalataya ay tinawag na magpahayag ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. In your workplace, wherever you are, kahit ikaw ay estudyante, pwede po sa iyong mga kaklase, kahit saan ka magpunta, yan po ang buhay ng mga unang mga mananampalataya. At ito po ang kalakasan nila. Sabihin ko po sa inyo, ang taong o ang mananampalatayang hindi nagpapatotoo o naghahayag, nagwi-witness, magiging lupaypay po siya. Sapagkat ang kalakasan ng isang mananampalataya, ang pagkain ng isang mananampalataya ay ang pagpapahayag ng ginawa ng Diyos sa kanya. So you have to witness. And we're gonna discuss this coming Sunday. Kung paano po tayo maging healthy at lumago bilang isang Kristiyano. Pero ngayon, pag-uusapan muna natin yung longing ng Lord. At yung longing na yan ay naitransfer sa puso ng kanyang mga lingkod. At yung mga lingkod naman ng Diyos ay naitatransfer sa mga mananampalataya na kanilang tinuturuan. And my prayer
is that what I am teaching here, what I am preaching and sharing here, ay maisalin sa puso ng bawat nakikinig. Hindi lamang magkaroon ng information, knowledge, kundi lahat ay magkaroon ng puso na katulad ng puso ng ating Panginoon. At yan ay ang gampanan ang ipinapagawa ng ating Ama to testify the goodness of the Lord. The last word of Apostle Paul, look at the last word of Apostle Paul in 1 or 2 Timothy chapter 2 verse 1. Dito po sa sulat niya ng 2 Timothy, this is the last letter of Apostle Paul at malapit na po siyang, nakatakda na po ang pagbitay sa kanya. Bibitayin na lamang si Apostol Pablo, ang nasa isipan niya ay yung paring mensahe at misyon na tinanggap niya sa Panginoon. Ang nasa isipan niya ay yung maipagpatuloy yung pagpapahayag ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo kahit wala na siya. Kaya binigyan niya ngayon ng tagubilin ang kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya na si Timoteo at ang sabi niya, "So you, my son, be strong, strengthened inwardly in the grace." We need to be strong in the grace. Kaya upang ang tao ay makapanatili na gampanan ang ipinapagawa ng Panginoon, you need to be strong in grace. Kaya nga po ang mensahe natin is all about God's grace. It's all about that grace comes from God, what Christ done and did at the cross, sapagkat ang mensahe ng biyaya ay nagbibigay ng kalakasan at nagbi-build up sa isang mananampalatay kung ito'y naintindihan niya at natanggap niya. Hindi pwedeng hindi lalakas ang taong kumakain ng pagkaing pisikal. So same thing, hindi pwedeng hindi ka lumakas at mapuno ng energy na maglingkod sa Lord if you receive and chew and meditate, take His Word. Kaya be strong, strengthened inwardly in the grace that is to be found only in Christ Jesus. Yan po ang kalakasan. Saan po natin makukuha ang kalakasan bilang mananampalataya? To be found only in Christ Jesus. Verse 2. And the instructions which you have heard from me, along with many witnesses, transmit and entrust. Ayan. Kaya nga po lahat tayo, no, yung pong mga bago dito na hindi pa ganun kalalim ang kanilang pangkaunawa sa salita ng Panginoon, dapat meron kayong kinikilala na nagme-mentor sa inyo dito sa church na ito. Merong magtuturo sa inyo. Yung pong mga tinuturuan ni Pastor Walter, no, directly, sila din naman po ang magtuturo sa inyo. Igalang nyo po sila kung paano nyo po ang paggalang sa lingkod ng Diyos at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang paggalang natin sa Diyos ay igalang ang mga tinawag ng Diyos. At yung pong mga pinagkatiwalaan ng mga lingkod ng Diyos, we know how to honor them also. At pakinggan sila. At kung meron man tayong hindi maintindihan, huwag kayong mag-atubili na magtanong. Kaya sabi niya rito, the instruction which you have heard from me along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach all others also. This is the heart of Apostle Paul. At yung pong heart na to, itong puso na to, ay nanggaling po sa puso ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng mission, ng task. And this is also the mission and the task of this church. Kaya wala kayong maririnig dito na entertainment po dito. Ako po yung humihingi po ng pasensya sapagkat hindi po ako marunong mag-entertain dito ng mga any jokes or whatever, but I am preaching here is the Word of God, and the Word of God is powerful na magbibigay ng kalakasan, energy, and everyone that you want to get in life, it's in the Word of God.
Alam niyo ba na ang pag-upo na makinig na salita ng Panginoon ay siyang pinakamahalagang moment ng iyong buhay? Ang pag-upo mo na makinig ng salita ng Panginoon ay diyan nagmi-minister ang Lord sa iyo personally. Pwede kayong makarinig ng mga word in Facebook, encouragement in Facebook or others. Pero iba po yung intentionally, ikaw ay pumunta sa church at umupo, nakinig. Tingnan niyo yung mga nakikinig lamang po doon sa bahay na hindi po nag-church, na nakikinig lamang po na hindi talaga attentive. Yung ano lang, ginagawang just to say present lang online pero hindi talaga nakikinig. I mean, maraming ginagawang iba. Hindi po magsisink in yan. No? Maliban lang yung talagang inuupuan niyan at nakikinig, no? Walang ibang ginagawa, he sit down and listen carefully, and then siya ay nagpa-participate, nagsasay amen, nagko-comment, nagsishare, and then he's very attentive. Then the Word of God comes into their heart. Hindi yung paalis-alis. Tapos hindi talaga mapanginoon. Alam po ninyo, ayaw talaga ng demonyo na marinig natin at maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kasi yan ang mandato ni Lord eh. The very mandate of our Lord Jesus Christ, go and preach the good news. So ayaw ng diablo na maintindihan at matanggap ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya napakaraming distraction. And even the believers, even ng mga mananampalataya, if we do not careful, especially nowadays, mga kapatid, we are disturbed, distracted by the devil. Kaya mag-ingat po tayo. We need to decide intentionally to hear the Word of God, to read the Word of God, and to worship God. Intentional. Hindi lang, sige, magsasamba ako sa Lord kung may time. Sasamba ako sa Lord kung wala akong ibang gagawin. Alam niyo yung mga ganong salita? Nakakahiya. Nakakahiya na kahit man lang sambitin mo ng pabulong, nakakahiya. Yung bang merong salita ng Diyos na naipapayag tapos merong ginagawang iba, you're distracted, you are not focused, nakakahiya po yun. My prayer to all the ever-increasing grace church, ever-increasing grace people, and everyone listening is this. Every time there is a preaching of the Word, we go to the church intentionally with a joyful heart, attentive heart, desiring heart to understand what the Word of God. And chew, eat every word. With a prayerful heart, Lord, give me understanding with your Word today. I want to be strengthened with your Word today. I want to hear and listen your Word today. Allow, Lord, that your Word sink into my heart. Holy Spirit, move. Hindi yung basta lang kayo pupunta sa church. You need to have a prayerful heart. Pray for the pastor or for the preacher, for the speaker who delivered the Word of God. Sino po dito nga nagpe-pray ipinagpe-pray niya yung pastor na magbabahagi ng salita ng Diyos, na doon pa lang sa bahay. Paggising niya sa umaga, Lord, today is Sunday. I'm excited to worship you, Lord, with the members, with all the brethren. Wala akong ibang gagawin ngayon sa araw na ito kundi makinig. Pagkakataon ko ito. Lord, thank you for anointing all the musicians. Lahat ng mga gagamitin mo as they lead your people to worship you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang langit dito sa lupa as we come to worship you, Lord.
we come in a place to worship God with a strong desire to experience the rivers of living water, to experience God. My prayer is lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na mga nanay, tatay, mga kabataan na pagpupunta sa church, they are expecting something great to take place. And they are there to worship God. Hello? Mga kapatid, kapag nagsimula tayong maging totoo sa pagsamba natin, I tell you, yung bang sinasabi ng Panginoon na ang pagkain ko ay ang gawin ng ibinapagawa ng aking Ama at tapusin ito, you really feel it. Mararamdaman ninyo kung bakit niya sinabi yun. Yung sinasabi ni Pablo na walang halaga sa akin ang buhay ko, I consider my life worth nothing to me. Matapos ko lamang ang gampaning ibinigay sa akin ng Panginoon. At yan ay patotoo, ipahayag ang kabutihang ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos. You can really feel the power of those words. Kaya paggising na pagising mo pa lamang sa umaga, lalo na kapag may araw ng pagtitipon, mga kapatid, you don't just go to church and attend, but you have a heartful desire and praying for the pastor who preached the word, praying for all the musicians, and also praying for all the members that they must be there. Hindi yung nagdadalawang isip ka pa kung pupunta ka ba sa church. Ay, ano naman pumunta naman na ako the other week o the other month. Siguro mga 3 buwan palipasin ko bago ako puli pumunta. Alam po ninyo kapag gano'n po ang puso natin, hindi ka lalago. Hindi lalago ang isang taong hindi kumakain, nakikinig ng salita ng Diyos. Bansot. Ano lang, tumatagal ka lang pero hindi nalago. Ang tawag doon, bansot. Hindi naman dito ang paglago yung pong tagal mo na tumanggap sa Panginoon. Hindi po yun. Halimbawa, tinanong ka, ay ilang taong ka ng Christian, ilang taong ka nang tumanggap sa Lord? 21 years na ako. 21 years na ako. Ay, grabe, talagang ikaw ay nag-ugat na sa Panginoon, Grabe ng 21 years na ako. Pero siguro mga 21 times na rin akong nakasamba. Once a year lang. You cannot grow. Ang daming dahilan para ang isang tao po ay hindi makapag-grow. And one way talaga, kapag nag-grow ang tao, na hindi makapag-grow ang tao, hindi kumakain ng salita ng Diyos. At kapag hindi kumakain, hindi rin yan umiinom, siyempre. Kasi nga, kung nasa ng salita ng Diyos, nandoon ang Espiritu ng Diyos. The word that I speak to you, sabi ni Lord in John chapter 6 verse 63, they are spirit and they are life. Pwede mong bang ilagay? Meron ba doon? Meron ba kayong dyan? Meron ba kayong PowerPoint dyan? Ay, easy worship dyan. John chapter 6 verse 63. The word that I speak unto you, sabi ni Lord, they are spirit and they are life. Meaning, ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos na naipapahayag ay nagbibigay ng buhay, kalakasan sa lahat ng makakarinig. Kaya lang, para ito'y maging buhay sa iyo, you need to intentionally hear God's Word. Intentionally sit down and read your Bible with the longing of the Holy Spirit inside of you, a prayerful heart saying, Lord, help me to understand. Wala tayong easy worship?
See? It's life. Kaya lahat po kayo na nandito, mga kapatid, at po mga nakikinig sa atin online, have a prayerful heart. Lord, I want to grow. I want to grow in my faith. I want to stand strong in my faith, Lord. 6:63. John 6:63. And you have to pray, Lord, I want to be a blessing to others on my faith. Sabi niya, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Does flesh profiteth nothing? The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. See? Kapag hindi po natin bibigyan ng pahalaga ang salita ng Panginoon. Halimbawa, naipapahayag ang salita ng Diyos pagkatapos kung ano-ano mga ginagawa natin, nakikipaglaro tayo. Meron tayong ginagawang iba. That is the way the devil disturbing you. The devil want to steal the word. Kaya nga ang dapat na pagsamba sa pagsama sa online talaga, pag sumasamba yung mga nandoon sa pinapanood, sumasamba ka rin. At yan ang dahilan kung bakit nilalagay natin yung lyrics upang nang sa ganon makasunod. At kapag ka naipapahayag ng salita ng Panginoon ay nakikinig ka. At kapag ka merong binabasa ng mga verses, inilalagay natin sa screen upang nang sa ganon masundan natin yan. At yung iba nga nagte-take note pa yan. Upang nang sa ganon, meron silang mabalikan at meron silang ma-review. At bawat araw na ating pakikinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng desire na pag nagsink in sa puso natin, ihahayag naman sa iba. That is the life of a Christian. The life of a Christian is worship, praise the Lord, prayer, hearing the Word, reading the Word, testifying the goodness of the Lord. If you want to grow, if you want to be healthy in your faith, strong in your faith, then you have to do this. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, preach the Word. 2 Timothy chapter 4 verse 1, before God and Jesus Christ, I give you a command. Christ Jesus is the one who will judge all people, those who are living and those who have died. He is coming again to rule in His kingdom. So I give you this command. Ipinapahayag po dito sa verse 1 ni Apostol Pablo kay Timoteo na itong mandatong aking ibibigay sa iyo, dapat mong malaman na si Kristo is the one who will judge all people. So before the judgment will come, kinakailangan marinig ng lahat ng tao itong mensahe upang nang sa ganon, when the judgment come, mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, all people, and even sa mga namatay na sa mga buhay, when the Lord will come, He will judge all people. At kailangan nilang marinig ngayon ang salita ng Diyos upang wala silang maidahilan. Kasi ang totoo po niyan kung bakit kinakailangan may hayag muna ang salita ng Panginoon sa buong mundo bago dumating ang wakas ay upang ang mga tayo walang maindahilan na sabi nila, Lord, hindi naman namin narinig yan. Now, they hear the message. At ang sabi niya in verse 2, herald and preach the word. Your sense of urgency, stand by, be at hand and ready. Ang lahat ng mananampalataya dapat ay maihanda, laging handa. Kaya nga po yung iba, kapag bago ka pa lamang,
hindi ka pa handa, kinakailangan kang maihanda. Kinakailangan magkaroon ka ngayon ng hangaring maihanda. At para maihanda ka, you need to give time intentionally to sit down, learn, listen to the Word of God. You need to have a mentor. Dapat merong mag-mentor. Kaya nga dapat kayong mga nandito at sa lahat po ng mga taga-EIG and even sa mga nakikinig sa atin online, nag-uunahan na magsabi, sa amin naman ang Bible study, sa amin naman ang cell group, sa amin naman. Dapat merong ganun, hindi yung pwede ba kayong mag-Bible study sa inyo? Ay, ang dami ko talagang dahilan eh. Alam mo, kasi talagang medyo, maraming dahilan. Alam niyo ba? Lalong-lalo na kapag po meron kayong mga okasyon, kinakailangan, sabihin nyo kaagad, pagkakataon na natin yan, nagluto ka ng marami, magpapakain ka, hindi ka magpapakain ng ganun-ganun na lamang dapat lahat na makakatakim ng iniluto mo, makarinig ng salita ng Diyos. Dapat niyayaya yung mga leader, magpa-Bible study ako, meron pong gawain, pakain dito ngayon, meron po akong pakape. Hindi lamang po yung kapag merong patay, saka lang po yayayain. In any moment, graduate yung anak mo, magpakain ka, pastor. Maraming darating ngayon pagkakataon na natin upang maihayag ang salita ng Diyos. Ipadala mo si leader. Kung wala ka pastor, magpadala ka ng leader. Kung wala pastor, ako na. Hello? You must be ready. In season or off season, ano sabi rito? Preach the word. Keep your sense of urgency. Bakit po urgency? Kasi nga, baka bukas, wala na. Tomorrow might be too late. Ang lahat po ng mga Kristiyano nakikinig ngayon, kinakailangan magkaroon po ng spirit of urgency. Because we are in an emergency situation. This world is an emergency situation. Anytime, any moment, merong mangyayari sa mga tao, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. We need to have a spirit of urgency preaching the Word of God. Ang sabi rito, whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome. Hindi ako welcome dun eh. Medyo ano pa kasi, pag tinitingnan ko kasi yung itsura niya, parang nakasimangot eh. No. Ano man yung itsura niya, nakangiti, nakasimangot, o ano pa man, preach the Word. Kasi kung hihintayin natin na i-welcome tayo ng mundo, kailan pa? Ang mundo hindi ayaw niya talaga na marinig ang salita ng Diyos. The devil is working in darkness and working in the life of those who have no word of God yet unto them. Kaya po, we need to invoke, we need to, in offensive situation, sharing the word of God. Whether it is welcome or unwelcome, you as a preacher of the word are to show people in what way their lives are wrong and convince them, rebuking and correcting, warning and urging and encouraging them, being unflagging, tireless, don't get weak. Huwag kang manghina. Maging malakas ka sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kasi nga po, sa totoo lang, the devil is busy to weaken the desire and to take out the desire of every Christian sharing the Word of God. Sa dami po ng mga pangyayari. Biglang nagkasakit yung aso, nagkasakit yung pusa, biglang nagkaroon ng nararamdaman na parang may tumusok-tusok sa kanyang tagiliran. Hello? Maraming dahilan. Alam niyo kung lahat ng dahilan pansinin natin, hindi tayo talaga makagawa hindi natin magampanan yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi walang ganito, walang ulam, may ulam kami ngayon pero paano bukas? Alam niyo, ang dami na talaga nating pwedeng magiging dahilan talaga. Hindi pa nakagraduate. Kaya sabi ng Lord dun sa isang tao na nagsabi sa kanya, Lord, susunod ako sa iyo pero ililibing ko muna ang... Ano ba ililibing niya? Lolo ba niya ililibing niya? Tatay ko, nanay ko. Ano sabi ni Lord? Kaya mo ang mga patay ang maglibing sa kapwa patay. Hindi ibig sabihin na patay na buhay. Ibig sabihin, sabi niya, may sakit kasi o di kaya matanda na, alagaan ko muna. Pagka namatay na at nailibing ko, saka ako maglilingkod. Maraming kondisyon.
Ang paglilingkod sa Diyos, kapag tinawag ka ng Panginoon, handa mong iwanan ng lahat. Baka mamaya misinterpret nyo yan. Sabihin na pagkakataon ko na yung pastor, iwanan ko na siya. Ibig ko sabihin ay kapag tinawag ka ng Diyos, handa mong pahalagahan ang kanyang tawag higit sa lahat. Glory to God. Tireless, don't get weak, and exhaustible in patience and teaching. Huwag kang mapagod. Alam mo ninyo, sa totoo lang, there are times na we feel like so tired. But you know, sa tagal-tagal na rin pong naglilingkod sa Panginoon, every time I feel like exhausted, my prayer is this: Lord, thank you for giving me strength. Strengthen me, Lord. Lord, ignite the passion in my heart. Alam niyo, kapag nararamdaman ninyo na parang kayong nanlalamig, lalong-lalo na kayong mga nagagamit, at kayong mga ginagamit dati, hindi na kayo nagagamit ngayon, mag-pray kayo. Pag-pray mo, Lord, bakit dati ginagamit ako? Dati umaawit ako Dati nagtuturo, dati nagba-Bible study na ako, pero ito, bakit ako nagmumukmuk dito? Bakit ako nanlulupay-pay? Bakit nandito ako nagninegosyo sa araw ng linggo? Dati, grabe nag-aapoy ako pagkalinggo. Pagka ganyan na nakita mo sarili mo, you have to pray to the Lord. Lord, ignite me. Lord, let my heart be filled with passion as your heart. Pray for yourself. Lord, one more time. Maaring meron kang pagkakamali katulad po ni Samson. Dahil po sa kanyang pag-ibig. Pero alam mo ninyo, ang Diyos po ay nakikinig, at ang Diyos po ay nakikinig sa mga panalangin natin. Ano sabi ni Samson? Lord, give me one more strength, Lord. Ibalik mo yung dati kong lakas. Tinugon siya ng Panginoon. Alam mo ninyo, you know it to yourself, and you know what I'm talking here. If you're not doing the calling of the Lord in your life, manghihina ka. Manghihina ka. If you're gonna focus on the things of this world, manghihina ka. Kaya, ang kagandahan po kay Pablo, kahit siya'y nasa kulungan at bibitayin na, wala pa rin ibang tibok ng puso niya, kundi preach the word. In season or out of season. There might be an opposition, trials, and difficulty, but you can stay strong. Listen, you can stay strong. Kasi, hindi naman po ipinangako po ng Bible na kapag naging Kristiyano ka, wala nang problema ang darating sa'yo. Pag naging Kristiyano ka, wala nang pagsubok, hindi ka na makakaranas ng mga kapigatian. No, wala pong ganong sinabi ang Biblia. Ang sabi po ng Bible, in John 16:33, the other slides, ito po sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me, Jesus is speaking here, in me, you may have perfect peace and confidence. Kanino natin matatagpuan ang perfect peace and confidence? In me, says the Lord. In the world, you have tribulation and trials, and distress, and frustration. So, you have to expect that if you're gonna focus on the world, there are trials, there are tribulation, there are distress, there are frustrations. Normal yan. Nasa mundo pa tayo Habang tayo nandito sa mundo, makakaranas tayo ganyan. Pero meron pong pangako ang Panginoon, but be of good cheer, take courage. Be confident, be certain, be undaunted, for I have overcome the world.
Ibig sabihin yan, I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Ibig sabihin, hindi ka maaapektuhan kung ikaw ay na kay Kristo, because in me, says the Lord, you have peace. Actually, hindi niya sinabing you have peace. You have perfect peace. Kaya kahit na meron po mga pangyayari dito sa mundo, kahit merong tribulation, kahit minsan wala ka nang makain, kahit nga minsan lahat na lang galit sa iyo dahil sa pagiging Kristiyano mo, that's normal. But the Lord says, His promise is this, in me you have peace. Mga kapatid, sabi ko sa pamilya ko, iniwan natin ang ating probinsya, wala tayong kamag-anak dito. Nandito tayong lahat, hindi lamang ang tatay nyo, hindi lamang daddy nyo ang naglilingkod sa Lord, lahat tayo naglilingkod sa Lord. At ang sabi ko'y ganito, ang ating pag-asa at inaasahan sa buhay ay ang Lord. He is our life. As sabi po ni Pablo in Acts chapter 20 verse 32, I am putting you in God's care. I am depending on the message about His grace to make you strong. What makes us strong is the grace of God. That message is able to give you the blessing that God gives to all His holy people. Ano po yung message na siyang able to give us the blessing na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga tao? It is the message of grace. We need to be strong in this grace. Kaya mga kapatid, keep the good fight. Sabihin nga natin, keep the good fight. Ano ibig sabihin yan? Tuloy lang. Ano mang problema ang kinakaharap mo, yung tuloy lang. Mga kapatid, kung magulo ang paligid natin, magulo ang sitwasyon natin ngayon, start in praying, Lord, ayusin mo buhay ko. Kung nakikita mo magulo ang pamilya mo, Lord, cry out, ayusin mo ang pamilya ko. Give me wisdom, Lord. Hindi nakikinig sa iyo mga anak mo, magugulo sila, Lord, help. Give me wisdom, Lord. Give me wisdom. Nakikita mo parang nagugulumihanan ka na sa sitwasyon, finances, yung iba po ay illnesses or whatever situation, cry out to God. He is there. He is your Father. Fight the good fight of faith. Stand on your faith. Don't get out of your faith. Hindi yung kapag may problema, umaalis ang marami sa pananampalataya. Mga kapatid, kung ngayon pa lang aalis ka na, paano pa yung mga darating na mas malala? Paano pa? Kaya ngayon pa lang, you need to stand strong. I am already being poured out, sabi po ni Pablo, as a drink offering. Ito po, sa 2 Timothy chapter 4, sinabi na po niya yung katotohanan. Ako'y iaalay na. And the time of my departure from this world is at hand. And I will soon go free. Kita nyo yan? Makabagbagdamdamin po yung sulat ni Pablo. Right? The time of my departure from this world is at hand. Lilisan na ako. Alis na ako sa mundong ito. Timoteo, anak ko, alis na ako sa mundong ito. Make it sure na yung sinimulan natin, tuloy-tuloy. I have fought the good fight, the good and worthy and noble fight. I have finished the race. So para kay Pablo, hindi po kalugihan, kundi sabi niya, I have finished the race. Pero nakakulong siya yan for so long. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. Nanatili ako na nagpahayag ng mabuting balita na tinanggap ko sa Panginoon. So the very longing of Jesus, mga kapatid, is for us to continue on preaching, sharing, testifying, witnessing the finished work of Jesus Christ to all people.
magkaroon tayo ng opensiba sa pamamagitan ng pagpapahayag. Don't keep your mouth shut, but open your mouth in preaching the word. Sharing it to people. Ushering them to your friends. Have boldness. Ngayon, kapag ikaw ay para bang nahihiya pa at wala ka pang lakas, ask the Lord. Pray to the Lord. Lord, give me strength. Give me wisdom. Give me boldness, Lord, so that I can open my mouth and share this to my friend. And then, akayin sila. Kung wala silang pamasahe, pamasahian mo sila. Kung marami silang dahilan, don't be discouraged. Sa susunod na linggo, pupuntahan mo na ulit. Sa susunod na gawain, puntahan mo ulit. Don't give up hanggang sa makuha natin sila. Ganyan po ang trabaho po natin. Hallelujah. And that is the longing of Jesus.